Marami ngayon sa mga kabataan, Christian lang sila kapag nasa loob ng simbahan. Christian lang sila kapag kasama nila kapwa din Kristiyano. Hi everyone, again, this is your Letter RG, and pag-usapan natin sa oras na ito ang patungkol sa Are you still a salt in the light of this world? Kamusta kayo sa mga circle of friends nyo? Kamusta kayo sa school, sa work? Are you still a salt and a light sa mga kasama nyo? So, we need to live as a salt and light to this world. Ano po, lalo-lalo na sa mga kasama natin, maipakita natin na tayo ay Christian and Christ-like, mga kapatid. Ano po, we need to preserve our faith, our faithfulness to God, our holiness, mga kapatid, and our Christian living, mga kapatid. Ano po, that is the purpose of a salt, mga kapatid. And the purpose of the light, mga kapatid, is makita sa atin kung ano yung mga bagay, mga kapatid, na nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po, makita sa atin ang mga mabubuting gawa upang mag-glorify, mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. And as a light, we need to glow, mga kapatid, na makita sa atin na mayroong kaibahan. Ano po, sa mundong ito, mga kapatid. Mayroong kaibahan na tayo isang Kristiyano sa mundong ito, mga kapatid. Ano po, so sabi dito, mga kapatid, don't forget your identity, that you are a Christian and a Christ-like, mga kapatid. Dahil marami ngayon sa mga kabataan, Christian lang sila kapag nasa loob ng simbahan. Christian lang sila kapag kasama nila kapwa din Kristiyano. Pero kapag ibang kabataan na, nakakalimutan na nilang sila ay isang Kristiyano pala. Christian lang kapag nasa gawain. Pero kapag wala na yung gawain, balik na naman, mga kapatid, sa dating gawain. Pero mga kapatid, ano ang sabi ng Matthew 10:33? Basahin natin. Sabi po dito, datapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. So, yun po yung paalala sa atin ng ating Panginoon. Na kapag ikakaila natin ang ating Panginoon, mga kapatid, na kinakahiya natin ang pagiging isang Kristiyano, so ikakaila din po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? Nakakalungkot po yun, mga kapatid, kapag mismo ang Panginoon na yung gumawa lang ng pagkakaila sa bawat isa sa atin. Kaya, mga kapatid, huwag natin hayaan na mangyari pa or umabot po tayo sa ganung point, mga kapatid. Huwag kang matakot na Christian ka, mga kapatid, and huwag kang matakot kung ikaw lang yung isang Christian, mga kapatid, sa isang area, mga kapatid, or sa circle of friends mo. Okay lang yan, mga kapatid, dahil kalooban ng Panginoon na makasama mo sila, mga kapatid, dahil upang malaman nila, mga kapatid, na mayroong Diyos at ikaw ang magpapakilala nun, mga kapatid, sa kanila. So may purpose ang bawat bagay, mga kapatid, and hindi ka lumalagi isa physically, mga kapatid. Hallelujah, dahil ang Panginoon lagi tayong kasama sa lahat ng dako at sa lahat ng panahon, mga kapatid. So nandun, mga kapatid, na kung saan do not forget your identity in Christ, mga kapatid. Kahit sino pa yung mga kasama natin, para lang maging in or fit tayo dun sa grupo, mga kapatid. We need to be a salt and a light of this world, mga kapatid. Lalo na sa mga panahon ngayon, na ang dami ng mga Kristiyano ang tumatalikod or nawawala na, mga kapatid, sa paglilingkod. Lalo na ang mga kabataan, dahil talagang target ng kaaway, mga kapatid. So, we need to be a salt and a light, mga kapatid, and everyday living natin sa mundong ito. Yun lang, mga kapatid. God bless us.